Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang testimony ko ng isang Kristiyanong asawang babae na mas napili niyang mahalin ang asawa niya kay sa Jesus Christ. So, itong babae, sobrang in love siya talaga. Mahal na mahal niya ang asawa niya. At both are taga-probinsya. So, alam nyo sa probinsya, when ma-in love ang babae, I mean, totally like head over heels. Like, wala nang focus niya sa asawa ng niya. Okay? So, alam niya paano magmahal talagang buong puso niya. And gusto niyang, mahal niya din si Jesus Christ. At gusto niyang mahalin parehas, asawa niya at si Jesus Christ. Pero, yung everyday life niya, routine niya, napakita niya that mas napili niyang mahalin ang asawa niya kaysa kay Jesus Christ. Kasi gusto niya pa rin ang worldly life niya, yung desires. At ang asawa ng niya ang nagbibigay sa kanyang lahat ng gusto niya sa buhay ng worldliness. Kasi syempre mayaman ng lalaki, so ano man ang gusto niyang kainin, puntahan, andun na. I mean, hindi niya kailangan isipin. She's treated like a princess. Okay? So, etong asawa niyang lalaki also hindi nang siya naging mayaman. He uses witchcraft. Okay? Napunta siya sa witch doctor and hingi siya ng mga powers para i-keep niya yung yaman niya at yung family niya na maganda ang buhay nila. So, meron siyang gamit ng supernatural powers din. Besides ang physical work niya. And so, sa Matthew chapter 10 verse 37 through 38, di ba sabi ni Jesus Christ that kailangan magpili ka sino ang mas mahal mo sa buhay. Kasi kung mas mahal mo ang asawa mo or sa pamilya, anak mo, kaysa kay Jesus Christ, you're not worthy to be a follower, disciple of Jesus Christ. Hindi ka papasok sa langit. Kasi, di ba sabi sa Bible, first commandment, mahalin mo si Father God or also Jesus Christ at Holy Spirit buong puso mo, kaluluwa mo, ang katawan mo, isip mo. Right? Tapos, yung second commandment, mahalin mo ang mga kapwang tao. Ang kapwang tao, ibig sabihin, asawa mo, anak, magulang, pamilya, whoever ang mahal mo sa buhay. Pero sa una, si Father God, Jesus Christ, at Holy Spirit. Walang mas higit pa doon. Dapat walang competition ang number one priority sa buhay mo, ng mahal mo sa buhay. Dapat una talaga si God. Pero sa buhay natin, sa lahat ng generations ng humanity, parati lahat ng mga mag-asawa, they always put each other first. And si God, andun lang siya sa langit, naisip nila that, oh Lord, kung hindi namin kaya, tulungan mo kami Parang genie, right? Especially mga asawang babae, they say like, Lord Jesus Christ, kaya namin kasi asawa ko, ganun, ang lakas niya, matalino, kaya niyang solve lahat ng problema. Okay nang kami, Lord Jesus Christ. Or
yung asawa ko, mayaman naman, kaya namin i-solve or bayarin lahat ang gusto namin. Puntahan namin, pwede, kaya namin. Pero when matindi ang pagsubok, Lord Jesus Christ, tulungan mo kami. Lord, hindi ko kaya. 'Di ba? So, hindi dapat ganun. Dapat si Jesus Christ ang center ng marriage nyo. Siya ang Lord, Panginoon. So, anong nangyari dito sa babae? Kasi napili niya ang asawa niya kay Jesus Christ, and na-tolerate niya yung witchcraft and mga kasalanan ng asawa niya. Stagnant siya sa mga kasalanan niya. Hindi siya pwede magsisi sa lahat ng masamang sa buhay niya. Kasi ganun napili niya maging worldly. Gusto niya yung buhay ng nabibigay ng asawa niya sa kanya. So, what happens is yung when stagnant siya sa spiritually, then papasok ang madaming demonyo sa buhay niya, sa puso niya, isip, at i-bondage siya. They bondage her in spiritually para hindi siya makawala. Ibig sabihin, marinig niya yung mensahe ni Jesus Christ, pero wala siyang desire baguhin ang buhay niya. Kasi gusto na-abandon niya si Jesus Christ Now, I'm talking about itong mga babae or asawa ng 100% na abandon na nila. Like talaga, like Lord Jesus Christ, stay away. O, kaya na namin. Okay kami. Yun ang ibig sabihin. Hindi yung mga asawa ng, Lord, kaya namin. Wait, kailangan namin ka. Hindi. Yung 50-50? No. This one's 100%. And then, lahat ng temptations pupunta sa kanya. Para ma-enjoy niya yung buhay niya. Pero at the end, pupunta siya sa impyerno kasama ng asawa niya. Kasi asawa niya ayaw mag-repent. You see? So, itong message para sa lahat ng mga asawa na isipin nyo, sino mas mahal nyo sa buhay? Asawa nyo or si Jesus Christ? Kasi kung asawa mo, alam mo, kailangan mo magsisi sa lahat ng kasalanan mo. Especially ito. Kasi you're putting, okay, itong mensahe, you're putting yung asawa mo mas higit pa kay God. Number 1, siya. Or merong competition si Jesus Christ sa buhay mo. Especially mga lalaki, gusto nila i-please ang mga asawa nila para pakita sa kanila ng Superman sila. In exchange, yung attention, yung love. Pero hindi sila papasok sa langit. You know why? Because when mamatay sila, sasabihin ni Jesus Christ sa kanila, nabigay mo naman lahat ng oras mo, energy mo, at puso mo sa asawa mo. Wala ka naman naiwan para sa akin. Di mo ako mahal. Di mo naman na tanong sa akin, paano mahalin ako Puro yung focus mo sa asawa mo. Tapos sabihin mo sa akin, Lord, patawarin mo ako. Gusto ko pumasok sa langit. Sabi ni Jesus Christ, hindi kita kalala. Nabigay kita na ang opportunity, ang daming oras, ang daming messages na sabi ko sa iyo, focus ka sa akin. Magsisi ka na kasi kulang na yung oras mo. Malapit ka nang mamatay. Pero you took it for granted. And so when
sabihin ni Jesus Christ sa anghel niya, itali siya at itapon sa impyerno, you will be wailing and you'll be like, no, Lord Jesus Christ, bigay mo ako isa pang chance. And then sabihin ni Jesus Christ, wala na, patay ka na eh. You see that? And then what will happen? Sa impyerno ka, wala ka ng takasan. Forever na yun. Kasama mo si Satan, ay nako, bugbog ka doon. Kala mo meron kang kawala doon? Wala. Yung lahat ng hirap dito sa mundo, baliwala yun. Tapos gusto mo mamatay sa impyerno, pero hindi ka mamatay. Ma-feel mo lahat ang sakit sa katawan. But you know ano yung masakit? Wala yung pagmamahal ni Jesus Christ sa iyo. Kasi na-abandon mo siya. Ito ang katotohanan. Because, remember, kung gusto mo pumasok sa langit, kailangan mo gawin ang kalooban ng Diyos. And yung kalooban ng Diyos is the first commandment. Love God with all your heart, mind, strength, ang lakas mo, katawan mo, at kaluluwa mo. Tapos, yung pang-dalawa is yung mga anak mo, misis mo, mister mo, pamilya mo, kaibigan, whoever. But God is first. And this is the message, bakit na-share ko to. That Father God, gusto niya i-remind lahat ang mga mag-asawa na kalimutan mo unahin ang Diyos sa buhay mo. And hindi mo alam kailan ka mamatay. Baka patapos ng video ito, patay ka na, ready ka ba? Kilala ka ba ni Jesus Christ? Pwede bukas, pwede next year, patay ka na. Nagawa mo ba ang homework mo? Nagsisi ka ba sa lahat ng kasalanan mo? Nagawa mo ang kalooban ng Diyos? Kasi kung oo, papasok ka sa langit. Pero kung hindi, alam mo saan ka pupunta? Sa impyerno. Will you take that risk? Na mahalin mo ang buong puso mo, energy mo, time mo sa asawa mo for a limited time na dito sa mundo. Pero kapalit, sa impyerno ka naman forever. Willing to take that risk? Hindi namatay si Jesus Christ para sa iyong ganun, mangyari sa iyo. Pero, meron kang free will. And hindi pipilitin ni Jesus Christ ma-override ang free will mo. Kasi mahal ka niya. Ganun ang mahal niya ikaw. So, sana, piliin mo naman si Jesus Christ. That's why namatay siya para sa iyo eh. Nabugbog siya na lahat na. Anak siya ng Diyos at namatay siya para sa iyo kasi mahal ka niya. Tapos nabuhay siya ni Father God. So, kung sa side ka ni Jesus Christ, panalo ka na. Pero, kung pipiliin mo ang kalooban mo, talong-talo ka na. So, this is the end of the video. Sana i-share nyo para mas madaming mga mag-asawa malaman ang katotohanan. At magsisi sa lahat ng kasalanan nila. Kasi serious to. Huwag sundin ang traditions at culture of the world, but sundin ang kalooban ng Diyos. Para maging safe ka, para papasok ka sa langit. Yun ang sulit.
Remember, isang buhay ka ng one time you die, forever ka na. San man yun, sa langit or sa impyerno. I hope you choose wisely. And sana piliin mo si Jesus Christ. Mahal ka niya. That's the end of the video. May Jesus Christ bless you.